Kumusta at maligayang pagdating sa Revelation, ang channel ng propesya ng Biblia na tumatalakay sa mga misteryo ng propesya. Ako si Alan Dubre at itutuloy natin ngayon mula sa huling pagtuturo kung saan ipinakita ko na may 3 yugto ng panahon na binanggit sa pagtatapos ng mga araw, 42 buwan, 1,260 araw at oras, mga oras at kalahating panahon na kabuuang 10 at kalahating taon. Ngayon, nauunawaan ninyo na ang katapusan ng mga araw ay hindi ayon kay Mateo, kundi kay Lucas, pagkatapos kay Marcos at saka kay Mateo. Ito ang paghahayag kung kanino ang mga ebanghelyo ay tumutukoy. Nauunawaan mo na ang pre, mid at post ay lahat totoo. Lucas, Mark, Mateo. At sa susunod na pagtuturo, sisirain natin ang pre, mid at post ng lahat ng ito. Ngunit ngayon, hawakan ko rin ito upang ipakita sa iyo ang isang maliit na sulyap. Ang ibang piraso ay nakita mo na may 3 pagdating ng Panginoon sa katapusan ng mga araw. Ang lahat ng ito ay nasa banal na kasulatan. Kaya ang sagot, ang tanong ay kung sinimulan mo nang maunawaan ito at hindi lahat ng ito ay makikita sa pamamagitan ng lente ni Mateo at sinabi sa iyo ng mundo sa pamamagitan ng lente ni Mateo na ang katapusan ng mga araw ay 7 taon ang haba. Kailangan mo na ngayong tanungin ang iyong sarili, ito ba ay talagang 7 taon? O may mas mahabang panahon ngayon na alam nating mayroon ding panahon ni Mark at panahon ni Luke? Yan ang tanong na dapat itanong. At ang sagot ay isang matunog na oo. May ganap na mas mahabang panahon kaysa 7 taon at nakikita mo, sinabi sa amin na ang 3 magkakaibang yugto ng panahon na iyon, 2 sa kanila ay dapat na magkasama na nagsasabi sa amin ng parehong yugto ng panahon. Ngunit hindi sila, kung hindi, nabanggit sila bilang parehong bilang ng bilang. Kaya tingnan natin ang ilan sa kanila. Sa Apokalipsis Kabanata 13, nakikita natin ang halimaw ngayon. Dumating sa eksena at sinasabi nito na binigyan siya ng kapangyarihan para magpatuloy ng 42 buwan. Bakit magpatuloy? Dahil siya ay narito mula sa simula ng kapighatian, ngunit wala pa siyang kapangyarihan ni Satanas na maging halimaw, ang Antikristo ng katapusan ng mga araw. Nagsisimula ito sa Apokalipsis 13 nang bigyan siya ng 42 buwan ng kapangyarihang ito. Kailan ito? Tatalakayin natin iyon sa ilang sandali. Ano ang iba pang bahagi na nakita natin? Nakita natin iyan sa verse 6 ng Apokalipsis Kabanata 12 na tandaan. Kung hindi mo alam kung anong kabanata ako, kung hindi ko ito palaging binabanggit, tumingin ka na lang sa kanan dito. Sa versikulo 6 ng Apokalipsis 12, makikita natin na mayroong bilang na 1,260 araw. At may ipapakita ako sa iyo na ligaw. Ang nahuli sa verse 5 ay ang mid-trip Great Multitude Rapture. At mapapansin mong darating ito bago ang 1,260 araw. Makikita mo kung ano ang tungkol dito. At pagkatapos, sa versikulo 14, makikita natin na ang babae ay binigyan ng 2 pakpak ng isang malaking agila upang siya ay lumipad sa ilang. Ipapakita ko rin sa iyo iyon sa isang sandali. Sa isang lugar kung saan siya ay pinapakain sa loob ng isang panahon at oras at kalahating panahon. Ito ay isang kuwit at nangangahulugang isang paghihiwalay bilang karagdagan sa mga oras na 2 paghihiwalay na karagdagan sa kalahating oras na 1 at 2 at kalahati, 3 at kalahating taon na nagbibigay sa amin ng kabuuang humigit kumulang 10 at kalahating taon. Ngunit tandaan ang sinabi ko sa Apokalipsis 13, bakit sinasabi ng halimaw? Bakit sinasabi nito na magpapatuloy ang halimaw ng 42 buwan? Nangangahulugan ito na narito siya bago ang 42 buwan na nakuha niya ang kanyang kapangyarihan at autoridad bilang halimaw. Kaya ang simula ay bago ang 10 at kalahating taon, nakaka-cover lang namin. Gaano katagal, gaano pa ang mayroon? Ang 42 buwan ay nagsisimula panoorin ito kung kailan nagaganap ang paghahayag. 13, ang paghahayag 13 ay kapag ang hayop at ang bulaang propeta
ay dumating sa eksena at ito ang panahon ng tanda ng halimaw kung ano ang itinuro natin sa huling mga turo na makikita natin na sa diskurso ni Marcos ay mayroon tayong bansa, laban sa bansa, kaharian, laban sa kaharian. Walang binanggit ang huwad na Kristo o huwad na propeta hanggang sa kasuklam-suklam sa Marcos 1:14. Ang kasuklam-suklam na paninira na ito kay Marcos ay isa sa marka ng halimaw. Iba yung nasa Matthew, yun ay kung kailan muling itatayo ang templo sa panahon ng paghuhukom ng trumpeta. At kapag ang isang ito ay nagpakita sa Marcos, ito ang unang pagkakataon na magkakaroon tayo ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta na nagpapakita ngayon sa eksena. Ang kasuklam-suklam na paninira na ito sa Marcos 13, versikulo 14 ay kapag nakuha ng halimaw ang kanyang kapangyarihan upang magpatuloy sa loob ng 42 buwan. At ano ang nauna dito? Verse 8. Kapag ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, ay nagsimulang makipaglaban sa isa't isa. Bueno, kung pupunta tayo sa Apokalipsis 6, kailan ang bansang ito laban sa bansa? Kaharian laban sa kaharian? Ito ang simula ng World War III na nagsisimula sa Red Horse Rider at sinasabi sa Apokalipsis 6:4 kapag inalis niya ang kapayapaan sa lupa na dapat silang magpatayan sa isa't isa. At binigyan siya ng isang malaking tabak. Ito ang simula ng diskurso ni Marcos ng bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Ngunit may isang bagay na dumating bago. Kita mo may bahaging ito dito. Nandoon pa rin ang nakasakay na puting kabayo. Kaya saan papasok yon kung ang diskurso ni Marcos ay bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian? Ang simula ng World War III. Ano ang bahagi ng nakasakay sa puting kabayo? Well, tingnan ito. Sa 2 Corinthians 12, simula sa verse 2, isuot mo ang mga mata sa katapusan ng panahon. Tandaan, lahat ng kasulatan ay propesiya. Nakatali ito sa loob. Pakinggan ang sinasabi ni Paul. Nakilala ko ang isang tao kay Kristo mahigit 14 na taon na ang nakararaan. Ano ang nangyari sa taong ito kay Kristo mahigit 14 na taon na ang nakararaan? Tulad sa isang ibig sabihin, tulad ng sa Strong's Concordance, parang rapture. Ang salitang nahuli sa Griego ay harpazo. And sa English, ang ibig sabihin nito ay rapture. Kaya ito kay Kristo na higit sa 14 na taon ay dinadala tulad ng isang pagdagit sa ikatlong langit. Ang sabi ng pangalawa, nakilala ko ang gayong tao, ibig sabihin ay uri ng katulad, hindi kay Kristo, ngunit uri ng katulad. Ano ang mangyayari sa isang ito? Nahuli. Tandaan kung ano ang ipinakita ko sa iyo sa Apokalipsis 12:5. Ito ang iyong nahuli sa gitna ng malaking pulutong at pumunta sila sa paraiso. Nangyayari ito sa 7, taon ng mga selyo. Pagkatapos suriin ito, tandaan lahat ito sa 3. Verse 14, narito sa 2 pagkakataon ay handa akong pumunta sa inyo. Mayroong pagkuha at pagbabalik na siyang pagdating ng Panginoon, ang mga paa pababa sa bundok ng mga olibo. Ang ilan ay hindi gusto ang apokryphas, ngunit ipapakita ko sa iyo kung ano ang sinasabi ng apokrypha sa 5 bahagi. Gaya ng sabi ng matatanda, ang mga karapat-dapat sa tahanan sa langit ay pupunta roon. Ang iba ay tatangkilikin ang kasiyahan ng paraiso at ang iba ay angkinin ang karilagan ng lungsod. Pinagtitibay nito para sa atin ang inihahayag sa atin ng 2 Korinto Kabanata 12 sa hula. Ito ay hindi kapanipaniwala, ngunit ano ito sa itaas? Suriin ito. Luke chapter 21 ito. Sa diskurso ni Lucas sa talatang 10, sinabi niya, nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, magsisitindig ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian. Ngunit sa Lucas lamang, sa bersikulo 12 ng Kabanata 21, sinasabi nito, ngunit bago ang lahat ng ito. Ang tanging bagay na dumarating sa harap ng bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, na siyang nakasakay sa pulang kabayo ay ang nakasakay sa puting kabayo. Ito ang nakasakay sa puting kabayo. Ito ang pagdating ng anak ng tao gaya ng inilarawan sa diskurso ni Lucas sa itaas. Bahagi bago ang 14 na taon na nagsisimula sa nakasakay sa pulang kabayo. Ang bahaging ito sa itaas ay isang yugto ng 50 araw na magsisimula sa ang inagaw hanggang sa 3 langit.
at sa loob nito ay magkakaroon ng 40 araw ng anak ng tao mula sa diskurso ni Lucas na kumakatawan sa nakasakay sa puting kabayo. Ngayon, ano naman ang tungkol sa 14 na taon na ito? Hayaan mong ipakita ko ito sa iyo sa mga awit 90 talata 10. At kung ito ay sinasabi ng ating mga talata, 90 taon ng lakas, sila ay 80, iyon ay 10 taon. Gayunpaman ay ang kanilang lakas ng paggawa at kalungkutan. Sa Strong's Concordance, paggawa at kalungkutan, tingnan kung ano ang ibig sabihin nito. Paghihirap, sakit, kalungkutan, kasamaan, ito ay 10 taon ng kapighatian. Ang salitang kalungkutan ay nangangahulugang problema, kasamaan, kapighatian, kalungkutan. Ito ay kapighatian sa loob ng 10 taon at pagkatapos ay sinabi nito sapagkat ito ay malapit ng maputol. Ibig sabihin ay isang tagal ng panahon ng ilang buwan. Okay? So ito ay mga 10 at kalahating taon. Ngunit sa isang bilang mula kailan? Sa simula pa lang? Hindi ang huling 10 at kalahating taon na pinag-usapan natin sa simula ng panahon. Kabilang dito ang World War III, pagkatapos ay ang 42 buwan, pagkatapos ay ang 1,260 na nangangahulugang mayroon pa ring natitirang paglipad palayo ng oras at kalahating oras. At tingnan kung ano ang nakasulat sa dulo. Sa 10 at kalahating taon na ito, sinasabi nitong lumipad tayo. Ano itong fly away? Nahulaan mo na. Ito ay Apokalipsis Kabanata 12, versikulo 14 nang ang babae ay binigyan ng 2 pakpak ng isang malaking agila upang lumipad palayo sa ilang hanggang kailan? 3 at kalahating taon, ang huling oras at kalahating panahon. Ibig sabihin mayroong mga 3 at kalahating taon na yugto ng panahon. Pagkatapos ay isang 42 buwang yugto ng panahon. Pagkatapos ay isang 1,200 at 60 na yugto ng panahon. At pagkatapos ay 12 oras at kalahating oras na nagpapatunay na ang katapusan ng mga araw ay eksaktong tulad ng ipinakita sa isang bahagi sa itaas. At pagkatapos ay mula sa nakasakay sa pulang kabayo hanggang sa katapusan ay humigit kumulang na 14 na taon at ang ibig sabihin ay panoorin at ito ang kabuuang kalahati ng 14 na taon at ito ay panoorin at ito ang kabuuang kalahati ng 14 na taon, 42 months. Pero may period na nauna at alam natin na yun ang portion ng World War III and it's 14 na years total. Tapos kulang ka ng mga 3 at kalahati. Mayroon kaming mas tiyak na mga detalyadong video tungkol dito. Ngunit iyon ay humigit kumulang 3 at kalahati na sinusundan ng 42, 1,260 oras, mga oras ng pagtatapos at kalahating oras. Ito ay ang paghahayag ng misteryo ng katapusan ng mga araw. Ngayon panoorin ito. Hayaan mong dalhin kita sa Genesis 16. Sa talatang 11, makikita natin na si Ismael ay ipinanganak kina Abraham at Agar. At sinasabi nito na siya ay isang mabangis na tao at ang kanyang kamay ay lalaban sa bawat tao at ang kamay ng bawat tao laban sa kanya. Ilang taon si Abraham? Siya ay 86 na taong gulang nang magkaroon siya ng Ismael. Sa Kabanata 17, si Abraham ay 79 na taong gulang na ngayon at ang Panginoong Diyos ay nakipagtipan. Kaya pagkatapos ng 13 taon, ang Panginoong Diyos ay nakipagtipan sa kanya at nakita natin si Abraham ay 79 na ngayon. Kaya makalipas ang 13 taon at siyempre si Ismael ay 13 taong gulang. Genesis 21, tingnan kung ano ang mangyayari. Si Abraham ay 100 taong gulang na ngayon at si Isaac, ang pangako, ay isinilang. 13 taon at ang ika-14 na taon, ang Panginoon ay bumalik bilang ang larawan ni Isaac, pababa sa bundok ng mga olibo. Napapansin mo parang 13 tapos 1 taon? Iyan ay dahil ibinalik ng Panginoon ang mga paa pababa sa bundok ng mga olibo. Sa huling trumpeta at ito ay magiging gaya noong mga araw ni Noe mula sa Mateo Kabanata 24. Kaya nga sa Genesis Kabanata 7, makikita natin na ito ang ika-2 buwan, ika-17 araw. At sa Genesis 8, makikita natin na ito ang ika-2 buwan, ika-27 araw, 1 taon at 10 araw pagkaraan. Bakit?
Dahil sa pagtatapos ng huling 14 na taon bilang mga araw ni Noe, ito ay magiging jubilee na ipinagdiriwang sa 10 araw ng 7 buwan, ang araw ng pagbabayad sala na magiging hudyat ng pagtunog ng shofar at ang simula ng jubileo. Mga kapatid, dalangin kong pagpalain kayo nito. Tandaan na i-like, ibahagi at mag-subscribe. At lahat ng mga pagsasalin sa ibang nasyonalidad sa 10 wika ay nasa kahon ng paglalarawan sa ibaba. Pagpalain ka ng Diyos. Bye muna.